Magandang gabi, Kamisteryo TV. Ako nga po pala si Joanna. Paano kung ang mismong taong inaasahan mong magpapanatili ng katahimikan sa inyong baryo ay siya palang nagdadala ng sumpa na uubos sa inyong lahi? Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe, parang awa mo na, mag-subscribe ka na. Araw-araw ako nag-a-upload ng video 7 beses sa isang linggo. Kaya lagi kang manood. Kung ayaw mo, iiyak ako. Sige ka. Parang awa mo na. Subscribe na. Ito ang aking kwento, Ang Aswang. Sa bawat sulok ng San Vicente, ang gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa isang madilim na lihim. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng lamig, kundi ang malansang amoy ng kamatayan. Dito sa loob ng isang maliit na dampa, nagsisimulang magbago ang takbo ng buhay ng isang pamilya. Hindi nila alam, ang panganib ay hindi nanggagaling sa labas, kundi nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Mona, pakiusap, makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay kapag lumubog na ang araw. Nararamdaman mo ba? Ang hangin, tila bumubulong ito ng babala. May kung anong nilalang na naghahasik ng lagim sa San Vicente. Kanina lang, ang mga baka ni Mang Kanor natagpo ang wala ng laman loob. Sabog ang mga bituka sa gitna ng bukid. Ayaw kitang mapahamak, Mona. Pakiusap, ilak mo ang lahat ng pinto at bintana. Kahit anong kalabog ang marinig mo sa bubong, o kahit marinig mo pa ang boses ko na tumatawag sa iyo mula sa labas, huwag kang titingala, huwag kang lalabas. Magbabantay ako sa labas kasama ng mga tanod. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo ni Nicolo. Kahit na ang kalaban ko ay ang sarili kong kadiliman. Rolando, natatakot ako sa iyo. Tignan mo ang mga mata mo. Bakit tila nag-iiba ang kulay nito tuwing gabi? At ang pawis mo, malapot at amoy kalawang. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog dahil sa mga kakaibang tunog sa kisame natin. Parang may kinakaluskos na matatalim na kuko. At ikaw, saan ka ba talaga nagpupunta tuwing madaling araw? Sabi ni Nicolo, nakita ka raw niya sa likod ng sementeryo. Punit-punit ang damit mo at puno ng putik ang iyong mukha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Rolando, may sakit ka ba o may itinatago kang hindi ko dapat malaman? Hindi na ito ang lalaking pinakasalan ko. Parang may halimaw na unti-unting kumakain sa pagkatao mo. Nay, si Tatay. Nakita ko po siya kagabi sa dilim. Hindi siya naglalakad ng tuwid, Nay. Parang gumagapang siya sa pader na parang malaking butiki. Natatakot po ako sa kanya. Noong tinawag ko po siya, lumingon siya sa akin pero hindi na po boses ni Tatay ang narinig ko. Ang mga kuko niya, Nay, kasing haba ng kutsilyo at ang dila niya. Parang ahas na lumalabas sa bibig niya. Nay, ayaw ko na pong matulog sa kwarto ko. Parang may bumubulong sa labas ng bintana ko, tinatawag ang pangalan ko, pero ang boses parang galing sa hukay. Natatakot ako na baka isang gabi, hindi na ako maggising dahil kukunin ako ng aswang na kamukha ni Tatay. Mona, huwag kang magbulag-bulagan. Ang asawa mo ay biktima ng barang na sumpa. Isang lumang sumpa na nananalaytay sa dugo ng mga ninuno niya. Ang San Vicente ay hindi naligtas dahil sa kanya. Hanggat hindi niya matatanggap ang kanyang tunay na anyo, lalo siyang magiging mapanganib. Ang mga biktima niya ay magsisimula sa mga hayop, pero pagdating ng kabilugan ng buwan, tao na ang kanyang hahanapin para pawiin ang gutom sa kanyang sikmura. Bantayan mo ang iyong anak, Mona, dahil sa batas ng mga mambabarang, ang unang dugong kailangan niyang ialay para makumpleto ang kanyang pagbabago ay ang sarili niyang kadugo. Ilayo mo si Nicolo bago pa maging huli ang lahat. Mga kabarangay, mag-ingat kayo. Wala nang lalabas ng bahay pagpatak ng alas 6. Ang mga pulis ay narito na para magpatrolya. May mga ulat na isang malaking itim na aso
na may pulang mata ang umatake sa kabilang purok. Kung sino man sa inyo ang may alam o may itinatagong impormasyon tungkol sa nilalang na ito, magsalita na kayo. Hindi ako papayag na ang San Vicente ay maging libingan ng mga inosente. Rolando, bakit ka laging nakatago sa dilim? Bakit parang iniiwasan mo ang liwanag ng aming mga sulo? May alam ka ba sa mga nangyayaring ito? Kapitan, may nakita kaming mga bakas ng kuko sa likod ng bahay ni Rolando. Hindi ito bakas ng hayop na kilala natin. Masyadong malalim ang baon sa lupa. Parang may bigat na hindi pangkaraniwan. At ang dugo rito sa paligid, sariwa pa. Rolando, kailangan mong sumama sa amin sa istasyon. May mga reklamo rin ang mga kapitbahay mo tungkol sa kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng bahay niyo. Huwag kang manlalaban dahil kung mapatunayan naming ikaw ang nanggugulo sa katahimikan ng San Vicente, hindi kami magdadalawang isip na tapusin ang sumpang iyan sa pamamagitan ng tingga. Ang bawat pinto ay may kandado, ngunit paano mo ikukulong ang isang halimaw na nasa loob na ng iyong bahay? Sa paghimbing ng buong baryo ng San Vicente, isang lihim ang pilit kumakawala sa katawan ni Rolando. Ang gabi ay naging saksi sa isang transformasyong hindi kayang unawain ng normal na isip. Sa kabanatang ito, masisilip natin ang tunay na anyo ng sumpang pilit itinatago ng isang ama. Mona, lumayo ka. Pakiusap, pumasok ka na sa kwarto at itali mo ang pinto. Nararamdaman ko na naman ang init sa loob ng aking mga ugat, parang may mga uod na kumakain sa aking laman. Hindi ko na mapigilan ang gutom na ito. Ang bawat tibok ng puso mo, Mona. Naririnig ko at tila musika ito sa aking pandinig na nag-uutos sa akin na nalapain ka. Patawarin mo ako, mahal ko. Sinubukan kong labanan ang sumpang iniwan ng aking ama, pero mas malakas ang barang na ito kaysa sa aking pagkatao. Nararamdaman ko na ang paghaba ng aking mga buto, ang pagpunit ng aking balat. Lumayo ka bago pa tuluyang mawala ang natitirang bait sa isip ko. Rolando, ano ba ang nangyayari sa iyo? Diyos ko, ang mga daliri mo. Bakit tumutubo ang matutulis na kuko riyan? At ang likod mo, bakit bumubukol na tila may pakpak na gustong lumabas? Hindi kita iiwan, Rolando. Magdasal tayo. Lalabanan natin ito. Ngunit, anong amoy ito? Amoy ng nabubulok na karne na nanggagaling sa ilalim ng ating higaan. Rolando, huwag mong sabihing ang mga nawawalang alagang hayop sa baryo ay dinala mo rito. Nakikita ko ang mga balahibo sa sulok ng kwarto at ang dugo sa iyong mga labi. Halimaw ka ba talaga? Sumagot ka. Iyan ba ang dahilan kung bakit hindi ka na makatingin sa krus na nasa dingding? Nay, nakikita ko po si tatay sa dilim. Bakit po siya umiinom ng dugo ng manok sa likod bahay? At Nay, bakit po lumalabas ang mahabang dila niya para dilaan ang bintana ko? Sabi ni Lolo Pancho noon, ang mga aswang daw ay mahilig sa batang katulad ko dahil matamis daw ang aming dugo. Nay, natatakot po ako. Si tatay na po ba ang halimaw na kinukwento sa amin sa paaralan? Bakit po siya tumitingin sa akin na parang pagkain ang nakikita niya? Nay, itago niyo po ako. Ayaw ko pong maging biktima ng sarili kong ama. Mona, buksan mo ang pintong ito. Alam kong naririyan ang asawa mo at kasalukuyan na siyang kinakain ng kanyang sumpa. Naririnig ko ang kalansing ng kanyang mga kuko sa sahig niyo. Makinig ka, ang barang na sumpa ay hindi tumitigil hanggat hindi ito nakakapatay ng tao. Ang bawat gabi na pinapalipas mo siya sa loob ng bahay niyo ay isang gabi na inilalagay mo sa panganib ang buhay ni Nicolo. Ang asawa mo ay hindi na si Rolando. Siya na ang aswang ng San Vicente. Kailangan niyo siyang pigilan bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Dahil kapag nangyari iyon, wala nang makakapigil sa kanyang paghahasik ng lagim. Mga men sa barangay palibutan ang bahay ni Rolando.
May nakakita sa kanya kaninang madaling araw na may kagat-kagat na biik at tumalon sa mataas na bakod. Hindi normal na tao ang gumagawa niyan. Rolando, lumabas ka riyan at sumuko ng matiwasay. Huwag mong hintayin na pasukin namin ang pamamahay mo. Ang buong baryo ay nanginginig na sa takot dahil sa iyo. Kung totoo ang balitang naging aswang ka na, sisiguraduhin kong dito sa San Vicente matatapos ang iyong kasamaan. Ihanda ang mga sulo at ang mga buntot pagi. Mona, tumabi ka riyan sa pinto. May warrant kami para inspeksyonin ang loob ng bahay niyo. Ang amoy ng nabubulok na bangkay ay abot hanggang sa kalsada. Rolando, alam naming naririyan ka sa itaas ng kisame. Naririnig namin ang iyong pagatungal na parang hayop. Huwag mong subukang umatake dahil ang baril ko ay may bala na binasbasan ng asin at bawang. Hindi kami natatakot sa sumpa mo. Lumabas ka na riyan bago namin sunugin ang bahay na ito para lang mapatay ang halimaw na nagtatago sa loob. Ang bawat pamilya ay may itinatagong kalansay sa loob ng kabinet. Ngunit sa pamilya ni Rolando, ang kalansay ay buhay at naghahanap ng sariwang laman. Sa gabing ito, ang misteryo ng barang na sumpa ay magbubukas ng isang sugat na matagal ng pilit ibinabaon sa limot. Hindi lang ito basta kwento ng aswang. Ito ay kwento ng paghihiganti na nananalaytay sa dugo. Mona, patawarin mo ako kung hindi ko sinabi ang totoo simula pa noong una. Ang aking ama, si Lolo Tiago niyo, ay hindi namatay sa sakit. Namatay siya dahil hindi na niya nakayanan ang gutom ng halimaw sa loob niya. Ang sumpang ito ay nagsimula noong panahon ng digmaan nang ang aking ninuno ay nanggahasa at pumatay ng isang mambabarang sa bundok ng San Vicente. Bago malagutan ng hininga ang matanda, isinumpa niya ang aming lahi na bawat panganay na lalaki ay magiging isang nilalang na lalamon sa sarili niyang dangal at pamilya. Nararamdaman ko na ang mga insekto sa loob ng tiyan ko. Mona, parang may mga uod na kumakain sa aking atay. Ito ang barang, ang sumpang gumagawa sa akin na maging ganitong kahayop. Patawad dahil pati ikaw at si Nicolo ay nadamay sa dumi ng aking dugo. Kaya pala tuwing anihan ay laging may namamatay sa mga kamag-anak mo. Rolando, bakit mo ito itinago sa akin? Naniwala ako sa iyo. Akala ko ay mabuti kang tao. Pero ang pinatulog ko pala sa tabi ko gabi-gabi ay ang mismong halimaw na pumatay sa katahimikan ng ating baryo. Tignan mo ang nangyayari sa iyo. Ang balat mo ay nagiging kasing tigas ng balat ng buwaya at ang mga mata mo ay wala ng kislap ng pagmamahal. Kung alam ko lang na ang pagpapakasal sa iyo ay pagpapakasal sa isang sumpa, sana ay dinala ko na si Nicolo sa malayong lugar. Paano ko pa mapoprotektahan ang anak natin kung ang ama niya ay unti-unti nang nagiging demonyo sa harap ko? Nay, tulong. May mga ipis at uod na lumalabas sa ilalim ng unan ko at ang boses ni tatay naririnig ko sa loob ng ulo ko. Sinasabi niya na, "Gutom na ako, anak. Ibigay mo sa akin ang iyong puso." Nay, hindi ko na po kaya. Parang may humihila sa mga paa ko sa ilalim ng kama. Bakit po ba tayo isinumpa? Ano po ba ang kasalanan ko? Gusto ko lang po ng normal na tatay. Hindi yung tatay na nagtatago sa dilim at kumakain ng hilaw na karne. Nay, pakiusap, ilabas niyo na po ako rito bago pa ako tuluyang kainin ng mga insekto ng barang. Makinig ka, Rolando, hindi pa huli ang lahat, ngunit kailangan mong tanggapin ang parusa. Ang sumpang iyan ay hindi mawawala sa dasal lang. Kailangan ng pagbabayad puri. Ang mambabarang na nagbigay ng sumpang iyan ay ang aking lola. At bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na ang tanging paraan para maputol ang tanikala ng barang ay kung ang may-ari ng sumpa ay kusang tatalikod sa kanyang pagkatao at tatanggapin ang kamatayan sa kamay ng isang taong nagmamahal sa kanya. Mona,
Huwag kang maawa. Ang nakikita mo sa harap mo ay hindi na ang lalaking minahal mo. Iyan ay isang sisidlan na lamang ng galit at gutom. Kung hindi mo siya kayang patayin, ang buong San Vicente ang uubusin niya. Naririnig niyo ba iyon? Ang ingay na nanggagaling sa bahay ni na Rolando. Hindi iyon tunog ng tao. Para iyong tunog ng mga libu-libong pakpak ng insekto at atungal ng isang lobo. Mga men, ihanda ang gasolina. Kung hindi lalabas si Rolando sa loob ng 10 minuto, susunugin natin ang bahay na iyan. Wala akong pakialam kung may sumpa o wala. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng mga tao rito. Rolando, alam naming naririyan ka. Isuko mo ang iyong sarili bago ka pa namin gawing abo. Huwag mong idamay ang asawa at anak mo sa kabaliwan mo. Kapitan, dahan-dahan lang. May mga sibilyan sa loob. Pero ano itong nakikita ko sa bintana? May mga uod na gumagapang sa salamin at ang laki nila. Rolando, ito na ang huling babala. Ibaba mo ang anumang hawak mo at lumabas ng nakataas ang mga kamay. Kung hindi, mapipilitan kaming pumasok at gamitin ang aming mga armas. Hindi kami naniniwala sa aswang, pero naniniwala kami sa banta sa seguridad ng publiko. Ang bawat segundo na nananatili ka riyan ay banta sa buhay ng pamilya mo. Lumabas ka na, Rolando, bago magdilim ang paningin namin. Ang kabilugan ng buwan ay hindi na simbolo ng liwanag, kundi hudyat ng isang piging na puno ng dugo. Sa gabing ito, ang pagpipigil ni Rolando ay tuluyan ng guguho. Ang unang patak ng dugo ay dadaloy, at ang katahimikan ng San Vicente ay lalamunin ng isang matinding hiyaw ng pagdadalamhati. Sino ang magiging biktima sa altar ng gutom at sumpa? Hindi ko na kaya. Ang tiyan ko parang hinihiwa ng libu-libong kutsilyo. Mona, tumakbo ka na. Ilayo mo si Nicolo. Nararamdaman ko na ang pag-akyat ng dugo sa aking lalamunan. Ang bawat himaymay ng aking laman ay naghahanap ng sariwang atay. Huwag kang titingin sa akin, pakiusap. Ang mukha ko, nararamdaman kong humahaba na ang aking nguso at ang aking mga ngipin ay nagiging kasing talim ng labaha. Hindi ko na kayo kilala. Ang nakikita ko na lang ay mga gumagalaw na karne na kailangang lapain. Patawad, patawad. Dahil ang unang biktimang mapapatay ko ay ang taong pinakamalapit sa pintong ito. Wala na ang tao sa loob ko. Ang aswang na ang nagpapatakbo sa katawang ito. Rolando, parang awa mo na. Labanan mo. Tignan mo ang anak natin. Nanginginig siya sa takot. Paano mo nagagawang maglaway habang nakatingin sa kanya? Diyos ko, ang mga kuko mo. Bumao na sa kahoy ng pinto. Ang amoy ng bahay na ito ay amoy sementeryo na. Nicolo, huwag kang titingin sa likod. Huwag mong titingnan ang anyo ng tatay mo. Rolando, kung papatayin mo kami, unahin mo na ako. Huwag lang ang anak mo. Pero nakikita ko sa mga mata mo, wala ka ng awa. Ang itim ng mga mata mo ay tila kumunoy, nalalamon sa aming lahat. Halimaw ka na nga. Isang ganap na halimaw. Nay, ang paa ko. May humahawak sa paa ko sa ilalim ng sahig. Si tatay, ang kamay niya lumabas sa butas ng sahig. Nay, ang sakit. Bumao ng kuko niya sa bukong-bukong ko. Tay, ako to, si Nicolo. Ang anak mo nakalaro mo ng sipa at saranggula. Bakit mo ako gustong kainin? Nay, tulong. Ang dila niya. Nararamdaman ko ang dila niyang malansa sa binti ko. Ayaw ko pang mamatay, Nay. Ayaw ko pong maging pagkain ni tatay. Bakit po ba siya nagkaganyan? Bakit po siya tumatawa nang nakakatakot habang dumadaloy ang dugo sa binti ko? Mona, ilabas mo na ang bata riyan. Ang unang biktima ay hindi na maiiwasan dahil ang dugo ay nakatikim na ng sugat. Rolando, itigil mo iyan. Ang barang na nasa loob mo ay lalong lalakas kapag nakain mo ang sarili mong laman at dugo. Ang bawat kagat mo kay Nicolo
ay selyo ng iyong walang hanggang sumpa. Masusunog ka sa impyerno, Rolando. Ang mambabarang ay naghihintay na sa kabilang buhay para pagtawanan ang iyong pagbagsak. Mona, kung hindi mo siya kayang saksakin ng kawayan, hayaan mong ang buong baryo ang pumasok at tumapos sa kanya. Walang hiya ka, Rolando. Nakita niyo ba iyon? Ang bata, kinagat niya ang binti ng sarili niyang anak. Mga men, pasukin ang bahay. Wala nang pakiusap ito. Ang batas ng tao ay wala nang bisa sa isang nilalang na kumakain ng sariling kadugo. Ihanda ang mga lubid na binabad sa suka at bawang. Rolando, hayop ka. Akala namin ay sakit lang ang iniinda mo, pero demonyo ka na pala. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas patungo sa gubat. Kapag nakarating iyan sa dilim, mas mahihirapan tayong patayin siya. Tabi! Lahat tumabi. Rolando, bitawan mo ang bata. Kapag hindi mo binitiwan si Nicolo sa loob ng 3 segundo, magpapaputok ako. Nakikita ko ang anino mo sa dingding. Hindi ka na tao. Ang laki ng anino mo ay abot hanggang sa kisame. Lintik, masyadong mabilis ang galaw niya. Kapitan, tumalon siya sa bintana, dala ang alagang aso ni Mang Kanor at nilamon niya ito sa isang kagat lang bago tumakbo sa dilim. Ang unang biktima ay ang hayop, pero ang susunod, siguradong tao na. Habulin natin siya. Huwag niyo siyang lulubayan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang bawat hininga sa San Vicente ay puno ng takot, may isang matandang boses na lulutang upang magbigay ng liwanag. Ngunit ang liwanag na ito ay may kasamang pait. Sa kabanatang ito, malalaman natin na ang sumpa ay hindi isang aksidente, kundi isang bunga ng kasalanang hindi nabayaran. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng pamilya ni Rolando? Bakit? Bakit hindi nyo na lang ako pinatay noong una pa? Myla, alam mo ang lahat, hindi ba? Nararamdaman ko ang boses mo sa loob ng utak ko, tila mga bubuyog na sumasaksak sa aking pandinig. Ang barang na ito, hindi ko ito ginusto. Tuwing gabi, nakikita ko ang anino ng iyong lola, ang mambabarang na nanggagaling sa kabilang buhay. Tinatawanan ako habang pinapanood akong maging halimaw. Sinasabi niya na ang dugo ko ay marumi, na ang bawat patak ng laway ko ay lason. Gusto kong mamatay, pero ayaw akong hayaan ng sumpa. Ang bawat saksak niyo sa akin parang kagat lang ng lamok dahil ang demonyo sa loob ko ang nagpapatakbo sa aking puso. Myla, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo kung bakit ako ang nagdurusa sa kasalanan ng mga ninuno ko. Aling Myla, parang awa mo na. Magsalita ka. Ano ba ang kailangan naming gawin? Tignan mo ang anak ko. Ang sugat sa binti niya ay hindi gumagaling. Parang may mga uod na nabubuhay sa loob ng kanyang balat. May kinalaman ba ito sa pagtatapat mo? Sinabi mo na ang mambabarang ay lola mo. Ibig bang sabihin ay ikaw lang ang may hawak ng susi para matapos ang bangungot na ito? Kung kailangang ialay ang buhay ko para lang gumaling si Rolando at maligtas si Nicolo, gagawin ko. Huwag mo kaming hayaang mamatay sa dilim ng hindi alam ang dahilan. Bakit ang pamilya pa namin ang kailangang magbayad sa utang na hindi naman namin ginawa? Aling Myla, bakit po ang init ng pakiramdam ko? Parang may apoy na gumagapang sa loob ng mga ugat ko. Nakikita ko po si tatay sa panaginip ko, pero hindi na siya galit. Umiiyak siya at humihingi ng tawad. Sinasabi niya na, Nicolo, pigilan mo ako bago ko makain ng buong baryo. Aling Myla, ayaw ko pong maging katulad ni tatay. Ayaw ko pong magkaroon ng matutulis na kuko at mahabang dila. Sabihin niyo po kay nanay kung paano ako gagamutin. Natatakot po ako na baka pagising ko bukas, hindi na ako ang batang Nicolo na nakilala niyo. Baka ako na ang susunod na halimaw na katatakutan ng lahat. Makinig kayong lahat, lalo ka na Mona. Ang sumpang ito
ay tinatawag na selyo ng 7 gatang. Ang lola ko bilang isang mambabarang ay pinatay ng walang awa ng lolo ni Rolando dahil lamang sa hinalang siya ang nagdala ng peste sa kanilang mga pananim. Bago siya malagutan ng hininga, itinalaga niya ang kanyang huling hininga sa isang ritual ng dugo. Ang bawat lalaki sa lahi ni Rolando ay magiging aswang sa pagsapit ng kanilang ika-40 taon. Walang gamot sa barang na ito kundi ang puso ng pagsisisi. Isang ritual kung saan ang may sakit ay kailangang kusang loob na isuko ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglunok sa itlog na nagpapatakbo sa kanyang buhay aswang at kailangan itong durugin ng taong pinakamamahal niya. Ngunit may kapalit ito. Ang buhay ni Rolando ang magiging kabayaran para sa kaligtasan ni Nicolas at ngayon mo lang sinasabi ito, Myla. Ilang hayop na ang namatay, ilang tao na ang nanganib ang buhay. Kung alam mo pala ang paraan, bakit hinayaan mong umabot sa ganito? Ngayon si Rolando ay nasa gubat na at hindi na natin alam kung kailan siya susugod muli. Ihanda ang lahat ng pwedeng ihanda. Kung kailangang kaladkarin si Rolando pabalik dito para durugin ang itlog na sinasabi mo, gagawin natin. Pero babala ko sa iyo, matanda, kung nagsisinungaling ka lang para iligtas ang pamilya mo, ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa San Vicente. Mga men, ihanda ang mga lambat. Susugod tayo sa gubat bago pa magliwanag. Myla, sigurado ka ba sa ritual na ito? Ang agham ay hindi kayang ipaliwanag ang sinasabi mo, pero ang mga nakikita ko sa gabing ito ay hindi rin maipaliwanag ng anumang batas. Kung ang itlog na sinasabi mo ang tanging paraan para matigil ang pagdanak ng dugo, gagawin namin ang lahat para makuha iyon. Pero paano kung ayaw isuko ni Rolando? Paano kung ang aswang na ang tuluyang kumontrol sa kanya? Sa sitwasyong iyon, hindi na ritual ang gagawin ko, kundi execution. Mona, ihanda mo ang sarili mo. Maaaring ito na ang huling gabi na makikita mo ang asawa mo bilang isang tao. Kailangan mong maging matatag para kay Nicolo. Ang dilim ay wala nang pinipiling biktima. Habang ang buwan ay nasa pinakamataas na bahagi ng langit, ang gutom ni Rolando ay umabot na sa rurok na hindi na kayang kontrolin ng anumang dasal o pakiusap. Sa kabanatang ito, ang katahimikan ng San Vicente ay wawasakin ng mga hiyaw na hihingi ng saklolo. Ngunit ang tanging sasagot ay ang tunog ng naglalaway na pangil at humahaging na kuko sa gitna ng kadiliman. Ha 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 ha! Mona, naririnig niyo ba ang tibok ng mga puso niyo? Para kayong mga tambol na nag-aanyaya sa akin na lumapit. Hindi ko na kailangan ng itlog na sinasabi ng matandang iyan. Ang barang na ito ang tunay na kalakasan. Ramdam ko ang bawat buhay sa baryong ito. Ramdam ko ang takot niyo. At ang takot na iyan ang nagsisilbing pampagana sa aking sikmura. Kapitan, akala mo ba ay matatakot mo ako sa iyong mga itak at sulo? Ang balat ko ay kasing tigas na ng bato at ang bilis ko ay kasing bilis ng kidlat. Ngayong gabi, ang San Vicente ay magiging palengke ng sariwang laman. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos ang lahat ng humarang sa akin. Mona, tikman mo ang bangungot na binuo ng iyong pag-ibig. Rolando, pakiusap, kung naririyan ka pa sa loob ng halimaw na iyan, pakinggan mo ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap nating dalawa. Tignan mo ang ginagawa mo. Winawasak mo ang tahanan ng mga taong itinuturing nating pamilya. Ang bawat pinto na sinisira mo, ang bawat hiyaw ng mga kapitbahay natin, lahat iyan ay nakatatak sa iyong konsensya. Rolando, huwag mong hayaang ang sumpa ang magsulat ng huling pahina ng ating kwento. Nicolo, huwag kang bibitiw sa kamay ko. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin sa mga mata ng tatay mo. Ang nakikita mo riyan ay hindi ang lalaking nagheli sa iyo noong sanggol ka pa. Iyan ay isang demonyong wala ng pag-ibig. Nay,
Nay, naririnig ko ang pagkaluskos niya sa bubong. Ang bigat-bigat po ni tatay, parang guguho na ang bahay natin. Bakit po siya tumatawa? Bakit po parang masaya siyang nakakakita ng mga taong umiiyak? Tay, kung naririnig mo ako parang awa mo na. Umuwi ka na sa dati. Miss na miss ko na yung tatay na nagtuturo sa akin magbasa. Ngayon, ang boses mo, parang boses ng isang hayop na galing sa hukay. Nay, ayaw ko na pong makinig. Tatakpan ko po ang tenga ko. Pero bakit naririnig ko pa rin ang hiyaw ni Mang Kanor sa labas? Nilalapa na po ba siya ni tatay? Lumabas ka, Rolando. Ipakita mo ang iyong pangit na anyo sa liwanag ng aking sulo. Ang barang na nasa loob mo ay busog na. Kaya naman ang iyong pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Pero huwag kang pakasisiguro dahil ang lupang tinatapakan mo ay isinumpa rin ng aking mga ninuno laban sa mga katulad mo. Mona, huwag kang hihinto sa pagdarasal. Ang bawat aman namin mo ay tila pasong nakakasunog sa balat ng aswang na iyan. Ang paghahasik niya ng lagim ay may hangganan at ang hangganang iyon ay ang pagsikat ng araw o ang pagkadurog ng kanyang itlog. Kapit lang dahil ang gabi ay mahaba pa. Pero ang hustisya ay paparating na. Hawak ang shotgun at nanginginig ang kamay. Putris na buhay ito. Ang bilis niya. Nakita niyo ba iyon? Isang talon lang. Nasa itaas na siya ng puno ng mangga. Mga men, huwag kayong hihiwalay. Ang sinumang mag-isa ay tiyak na magiging hapunan ng halimaw na iyan. Rolando, hayop ka talaga. Pinatay mo ang aking pinagkakatiwalaang tanod sa isang kagat lang sa liig. Wala ka ng patawad. Kapag nahuli kita, hindi na kita idadaan sa ritual ni Myla. Susunugin kita ng buhay hanggang sa maging abo ang bawat kuko mo. Walang puwang ang isang aswang sa mapayapang San Vicente. Putok mga men, putok sa direksyon ng mga pulang mata na iyon. Lahat ng sibilyan pumasok sa loob. Ulitin ko, pumasok sa loob. Kapitan, hindi tumatalab ang mga bala natin. Parang tumatalbog lang ang tingga sa balat niya. Kailangan natin ng mas malakas na armas o kaya ay ang sinasabi ni Myla na kawayan. May mga sugatan na sa kabilang kalye at ang hitsura nila parang dinaanan ng chainsaw. Ang lagim na ito ay hindi na biro. Kailangan nating tumawag ng backup. Pero baka pagdating nila, wala nang buhay sa San Vicente. Mona, dalhin mo si Nicolo sa presinto. Iyon ang pinakaligtas na lugar ngayon habang hinahabol namin ang asawa mong nag-aalburuto sa galit. Ang dilim ay hindi na lamang kawalan ng liwanag. Ito ay naging isang buhay na kaaway. Habang ang bawat kaluluwa sa San Vicente ay nanginginig sa takot, ang mga kalalakihan ay nagpasya ng lumaban. Ngunit paano mo tutugisin ang isang nilalang na mas mabilis sa hangin at mas matalas ang pandinig kaysa sa aso? Sa kabanatang ito, ang gubat ng San Vicente ay magiging saksi sa isang habulan na ang nakataya ay hindi lamang buhay, kundi ang kaligtasan ng buong baryo. Habulan ba ang gusto niyo? Sige, subukan niyo akong abutan. Ang bawat yabag ng inyong mga paa ay parang musika sa aking pandinig. Nararamdaman ko ang inyong pagod, ang inyong pawis na amoy takot. Kapitan, ang bagal mo, ang iyong mga sulo ay tila mga alitap-tap lamang na nagbibigay sa akin ng liwanag para mas makita ko ang inyong mga lalamunan. Akala niyo ba ay matatalo niyo ako sa sarili kong teritoryo? Dito sa gubat, ako ang hari. Ang bawat puno ay aking kakampi. Ang bawat anino ay aking sandata. Pagtulong-tulungan niyo man ako, hindi niyo mabubura ang gutom na ito hanggat hindi ko nakukuha ang huling hininga ng isa sa inyo. Halikayo, lumapit pa kayo sa gitna ng dilim. Rolando, kung naririnig mo man ako, itigil mo na ito. Hindi ka na nakikilala ng iyong sarili. Ang bawat pagtakas mo sa dilim ay lalong naglulubog sa iyo sa kasalanan. Nakikita ko ang mga pulang mata mo sa pagitan ng mga dahon at nadudurog ang puso ko dahil iyan ang mga matang dati
ay tumitingin sa akin ng may pagmamahal. Nicolo, huwag kang bibitiw sa akin. Aling Mayla, sabihin mo sa akin, nasaan na ang itlog na iyon? Kailangan nating mahanap ang kanyang pinagtataguan bago pa siya makagawa ng mas malalang krimen. Hindi ko hahayaang ang asawa ko ay mamatay na isang ganap na halimaw nang walang pagkakataong magbago. Tatay, bumaba ka na riyan. Sabi ni nanay, may gamot daw para sa iyo. Huwag mo na kaming takutin, tay. Natatakot ako sa mga tunog na ginagawa mo. Parang hindi ka na tao. Nay, nakikita ko po ang anino niya doon po sa taas ng malaking puno ng balete. Bakit po siya nakalambitin ng patiwarik? Tay, pakiusap, tandaan mo kami. Ako si Nicolo, ang anak mo. Huwag mo kaming gawing kaaway. Aling Mayla, tulungan niyo po kami. Baka po pagbaba ni tatay ay hindi na niya kami mapigilang saktan. Ang bilis-bilis po ng galaw niya. Parang kidlat na dumadaan sa gitna ng mga sanga. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ang barang ay nag-aalburuto dahil sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Mona, ihanda mo ang iyong sarili dahil kapag natuntun natin ang kanyang pugad, doon lalabas ang lahat ng kanyang bagsik. Rolando, huwag kang magtago. Ang amoy ng iyong sumpa ay abot hanggang sa langit. Ang bawat kagat mo sa mga hayop ay nag-iwan ng marka na siyang magtuturo sa amin kung nasaan ka. Kapitan, huwag kayong hihiwalay sa bilog ng asin. Ang aswang na iyan ay maghahanap ng pagkakataong mahablot ang sinumang mag-iisa. Ang pagtugis na ito ay matatapos lamang kung ang puso ng mambabarang ay muling tatahimik. Walang hiya ka, Rolando. Pinaglalaruan mo lang kami. Lumabas ka riyan at harapin mo kami ng lalaki sa lalaki. Hindi kami titigil hanggat hindi ka namin nako-corner. Mga men, palibutan ang puno ng balete. Huwag kayong kukurap. Ang sino mang makakita sa kanya, paputukan agad. Hindi na natin kailangan ng ritual kung maaari naman natin siyang tapusin dito mismo. Ang San Vicente ay pagod na sa iyong mga pananakot. Rolando, kung akala mo ay matatakas ka sa amin, nagkakamali ka. Ang bawat sulok ng gubat na ito ay kabisado namin at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Kapitan, dahan-dahan. May narinig akong kaluskos sa gawing kanan. Lahat itutok ang ilaw sa itaas. Rolando, ito na ang huling babala. Nakapalibot na ang mga tauhan ko sa buong perimeter ng gubat. Wala ka ng matatakasan. Mona, lumayo ka muna sa harap. Masyadong mapanganib ang pwesto mo. Kung susugod siya, hindi namin magagarantiyahan ang kaligtasan niyo. Ang aswang na iyan ay gutom at desperado. At ang mga katulad niya ay pinakamapanganib kapag nararamdaman nilang wala na silang kawala. Ihanda ang mga net. Huwag niyo siyang hahayaang makatalon sa kabilang bundok. Sa gitna ng masukal na gubat, kung saan ang anino ng mga puno ng balete ay tila mga kamay na gustong sumakal, magtatagpo ang dalawang mundo. Ang mundong puno ng pagmamahal ni Mona at ang mundong lamon na ng kadiliman ni Rolando. Wala nang matatakasan, wala nang mapagtataguan. Sa gabing ito, ang katotohanan ay sasambulat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Handa na ba kayong masaksihan ang huling paghaharap ng mag-asawa? Mona, bakit ka pa sumunod? Hindi mo ba nakikita ang anyo ko? Ang mga kamay na dati ay yumayakap sa iyo. Ngayon ay puno na ng dugo at may matatalim na kuko na kayang humiwa sa iyong leeg sa isang iglap lang. Lumayo ka. Ang gutom sa loob ko ay parang apoy na sumusunog sa aking kaluluwa. Tuwing tinitingnan kita, hindi na ang mukha mo ang nakikita ko, kundi ang tibok ng iyong ugat na nag-aanyaya sa aking pangil. Huwag mo akong piliting saktan ka, Mona. Ang aswang sa loob ko ay nagdiriwang dahil narito ang kanyang pinakamalaking alay. Umalis na kayo ni Nicolo. Iwan niyo na ako sa impyernong ito bago ko pa tuluyang makalimutan ang pangalan mo.
Hindi ako aalis, Rolando. Kahit maging halimaw ka pa, ikaw pa rin ang lalaking hiningan ko ng basbas sa harap ng altar. Tignan mo ako, Rolando. Tignan mo ang mga mata ko. Hindi ba't ako ang iyong Mona? Ako ang nag-alaga sa iyo noong may sakit ka. Ako ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Huwag mong hayaang talunin ng barang na iyan ang 10 taon nating pagsasama. Nararamdaman ko, naririyan ka pa sa loob. Nakikita ko ang luha sa iyong mga pulang mata. Rolando, parang awa mo na. Iluwa mo ang itlog na iyan. Isuko mo ang sumpa para makauwi na tayo. Kahit anong mangyari, narito ako. Hindi kita pababayaan. Tatay, pakiusap po, huwag niyo kaming saktan. Miss na miss ko na po yung pagbuhat niyo sa akin sa balikat niyo. Bakit po kayo nakatayo ng ganyan? Bakit po parang nakalabas ang lahat ng buto niyo sa likod? Tay, sabi po ni nanay, mahal niyo po kami. Kung mahal niyo po kami, bakit po kayo nagtatago sa dilim? Bumaba ka na po riyan sa itaas ng bato. Iuwi mo na po kami ni nanay. Natatakot po ako sa mga pulis. Natatakot ako sa mga baril nila. Tay, ikaw po ang tagapagtanggol namin, di ba? Pakiusap po, bumalik ka na sa amin. Ito na ang pagkakataon, Mona. Huwag kang hihinto. Ang bawat hakbang mo ay nagpapahina sa kapangyarihan ng barang. Rolando, pakinggan mo ang boses ng anak mo. Ang dugo niya ang nananalaytay sa iyo. Iyan ang tanging bagay na hindi kayang burahin ng sumpa ng aking lola. Isuka mo ang itlog ng aswang. Iyan ang pinagmumulan ng iyong lakas at ng iyong paghihirap. Kapag hindi mo iyan isinuko ngayon, ang buwan ang kikitil sa iyong huling bait at magiging isa ka ng ganap na halimaw na walang hangganang magugutom. Mona, ihanda mo ang iyong kamay. Kailangan mong durugin ang sumpa sa oras na lumabas ito. Mona, tumabi ka riyan. Napakadelikado ng ginagawa mo. Kapag sumugod iyan, hindi namin siya mapipigilan nang hindi ka nadadamay. Rolando, huling pagkakataon mo na ito. Isuko mo ang sarili mo kay Myla o papuputukan ka namin. Tignan mo ang paligid mo. Wala ka ng matatakasan. Ang buong San Vicente ay nakasaksi na sa iyong kasamaan. Huwag mo nang hintayin na dumanak pa ang dugo ng pamilya mo sa lupaing ito. Isuko mo ang sumpa o dito ka na mismo malalagutan ng hininga. Captain, may clear shot na ako. Isang kalabit lang, tapos ang problema ng San Vicente. Mona, pakiusap, lumayo ka na sa line of fire. Ang nilalang na iyan ay hindi na nakikinig sa rason. Nakikita ko sa scope ko. Ang kuko niya ay dahan-dahang bumabaon sa lupa. Handa na siyang sumunggab. Hindi namin pwedeng isugal ang buhay niyo ni Nicolo para sa isang ritual na walang kasiguraduhan. Rolando, kung naririnig mo ako, ito ang huling babala. Huwag kang gagalaw ng masama. Kung ayaw mong ito na ang huling gabing makita mo ang buwan, ang bawat hininga sa gitna ng gubat ay tila bumabara sa lalamunan. Ang oras ay tumitigil habang ang lahat ay nakasaksi sa isang himalang nababalot ng lagim. Upang matapos ang isang sumpang nagsimula sa dugo, kailangan itong tapusin sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Ngunit ang kaligtasan ay may katumbas na halaga, isang halaga na babago sa buhay ni Mona at Nicolo magpakailanman. Mona, Nicolo, patawarin niyo ako. Nararamdaman ko na siya. Ang itlog ng sumpa, umaakyat na sa aking lalamunan. Parang sinusunog ang aking lalamunan ng mainit na bakal. Mahal ko, pakiusap. Kapag iniluwa ko ang itim na itlog na ito, huwag kang mag-aalinlangan. Durugin mo ito. Huwag mong isipin na bahagi ito ng buhay ko. Isipin mo na ito ang kadenang naglayo sa atin. Ayaw ko nang mabuhay bilang isang halimaw. Mas gusto ko pang mamatay bilang iyong asawa at bilang tatay ni Nicolo. Gawin mo na, Mona, bago pa muling bumalik ang gutom at bago ko pa kayo tuluyang malapa. Pagsisihan ko ang lahat ng takot na idinulot ko sa inyo. Patawad,
aking mag-ina. Rolando, narito ako. Hindi ako natatakot. Lalabanan natin ito ng magkasama hanggang sa huli. Nakikita ko ang paghihirap sa iyong mukha at mas masakit iyon para sa akin kaysa sa anumang kuko o pangil. Sige na, mahal ko. Bitawan mo na ang sumpa. Ibigay mo sa akin ang pasakit na iyan at ako ang tatapos nito. Para kay Nicolo, para sa ating kinabukasan. At para sa kaluluwa mo na matagal nang nakakulong sa dilim. Handa na ako, Rolando. Sa oras na lumabas ang itlog na iyan, sisiguraduhin kong wala nang mambabarang na muling maghahari sa pamilya natin. Mahal na mahal kita, tandaan mo iyan. Tay, kaya mo yan. Ikaw ang pinakamalakas na lalaking kilala ko. Huwag mo pong hahayaan na kainin ka ng itim na itlog na iyan. Nay, hawakan niyo pong mabuti ang bato. Tay, pangako po, kapag natapos ito, hindi na po ako matatakot sa dilim. Maglalaro pa po tayo, di ba? Magpapalipad pa po tayo ng saranggula sa bukid. Pakiusap po, ibalik niyo na po sa amin si tatay. Aling Myla, tulungan niyo po si tatay. Parang awa niyo na po. Huwag niyo siyang hayaang masaktan ng sobra. Ngayon na. Rolando, ilabas mo ang selyo ng 7 gatang. Sa ngalan ng aking mga ninuno, binabawi ko ang kapangyarihan ng barang na ito. Ang dugong dumanak ay sapat na para bayaran ang utang ng nakaraan. Mona, ihanda mo ang iyong sarili. Kapag iniluwa niya ang itlog, kailangan mong maging mabilis. Ang itlog na iyan ay may sariling buhay. Susubukan niya na bumalik sa loob ng katawan ni Rolando o humanap ng bagong sisidlan. Durugin mo ito ng walang awa. Huwag kang titingin sa kanyang paghihirap. Tumutok ka lang sa pagputol ng sumpa. Ngayon na, isuka mo na, Rolando. Lahat kayo, huwag gagalaw. Hayaan nating matapos ang ritual. Pero kung sakaling sumugod muli ang halimaw, alam niyo na ang gagawin niyo. Rolando, patunayan mo sa amin na gusto mo talagang magbago. Ang buong San Vicente ay nakamasid sa iyo ngayon. Isang maling galaw at hindi kami magdadalawang isip. Mona, bilisan mo. Ang buwan ay dahan-dahan nang natatakpan ng ulap. Kailangang matapos ito bago tuluyang magdilim ang paligid. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganito sa buong buhay ko. Ang itlog, nakikita ko na sa bibig niya, kulay itim na parang uling at may mga ugat-ugat. Mona, huwag kang bibitiw. Ang tapang mo ang magliligtas sa aming lahat ngayon. Siguraduhin mong madudurog iyan sa unang pukpok pa lang. Kung mabigo ka, kailangan ko nang tapusin ito sa paraang alam ko. Huwag mo kaming bibiguin, Mona. Ang kaligtasan ng baryo ay nasa mga kamay mo na ngayon. Isang bagsak lang ng bato at matatapos na ang bangungot na ito. Ang bawat mahabang gabi ay may katapat na umaga. Sa pagkadurog ng itlog ng barang, tila bumitaw ang isang mabigat na tanikala. Nadantaon nang nakagapos sa pamilya ni Rolando. Ngunit ang kalayaan ay laging may kalakip na sakripisyo. Habang sumisikat ang araw sa San Vicente, ang bakas ng dugo ay napalitan ng luha ng pagsisisi at pagpapatawad. Ito ang huling kabanata ng ating kwento. Mona, Nicolo, sa wakas, naririnig ko na ang katahimikan. Wala na ang mga bubuyog sa utak ko. Wala na ang gutom na sumasakal sa aking pagkatao. Patawarin niyo ako sa lahat ng pasakit na idinulot ko. Mona, ang iyong tapang ang nagligtas sa aking kaluluwa mula sa walang hanggang kadiliman. Huwag mong iisipin na naging masamang asawa ako dahil sa sumpang ito. Tandaan mo na hanggang sa huling sandali, kayo lang ang tanging dahilan kung bakit ko nilabanan ang halimaw sa loob ko. Kapitan Pulis, tanggap ko ang anumang parusa ng batas. Handa akong pagbayaran ng bawat buhay na nawala dahil ngayon lang ako naging malaya. Ngayon lang ako naging tunay na ama at asawa muli. Rolando, salamat sa Diyos, bumalik ka na sa amin. Hindi ko alintana ang hirap. Ang mahalaga ay muli kong nakikita ang liwanag sa iyong mga mata.
Hindi ka halimaw, Rolando. Isa kang biktima na lumaban at nagwagi. Handa akong samahan ka sa anumang pagsubok na darating. Kahit sa loob pa ng rehas, bubuo tayo muli kahit unti-unti. Ang bawat sugat na iniwan ng gabing ito ay magiging paalala sa amin ni Nicolo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang barang o sumpa. Mahal na mahal kita, Rolando, at hinding-hindi na kita bibitawan. Tatay, ang lambot na po muli ng balat mo. Wala na po yung matatalim na kuko. Tay, huwag ka na pong aalis muli ha. Kahit po sa presinto ka pupunta, bibisitahin ka namin ni Nanay araw-araw. Magdadala po ako ng paborito mong ulam at ikukwento ko po sa iyo ang lahat ng natutunan ko sa eskwela. Salamat po dahil hindi mo ako kinain. Salamat po dahil pinili mong maging tatay ko kaysa maging aswang. Ipinagmamalaki kita, Tay, dahil ikaw ang pinakamatapang na tao sa buong San Vicente. Tapos na ang sumpa. Sa wakas, ang kaluluwa ng aking lola ay maaari na ring mamahinga ng payapa dahil ang galit ay napalitan na ng pagsisisi. Rolando, ang ginawa mong pagsuko ay isang kabayanihan na bihirang makita sa mga katulad mong isinumpa. Ang barang ay napuputol lamang sa pamamagitan ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Mona, Nicolo, ingatan niyo ang isa't isa. Ang San Vicente ay may mahabang panahong kailangan para maghilom, ngunit dahil sa inyong pamilya, napatunayan na walang dilim na hindi kayang talunin ng liwanag. Rolando, bilang pinuno ng baryong ito, tungkulin kong protektahan ang lahat at kasama ka roon. Nakita namin ang iyong pakikipaglaban sa iyong sariling demonyo. Hindi magiging madali ang pagtanggap ng mga tao, ngunit tutulungan kita. Pananagutan mo ang mga nasira, pero bibigyan ka namin ng pagkakataong magbago. San Vicente, masdan niyo, wala na ang halimaw. Ang nakikita niyo ay isang lalaking nahanap ang kanyang daan pabalik sa katuwiran. Simulan natin ang pag-aayos ng ating baryo nang walang takot at puno ng pagkakaisa. Rolando, kailangan mo pa ring sumama sa akin. May mga proseso tayong dapat sundin sa batas, pero sisiguraduhin ko na ang lahat ng iyong ginawa para itigil ang sumpa ay maisasama sa ulat. Nakita ko ang isang milagro ngayong gabi at hindi ko iyon makakalimutan. Mona, huwag kang mag-alala, gagabayan namin siya. Ang hustisya ay hindi lang para sa mga biktima, kundi para rin sa mga taong handang magbago at harapin ang kanilang pagkakamali. Halika na, Rolando. Lumakad tayo patungo sa liwanag. At dito nagtatapos ang kwento ng San Vicente. Ang barang ay naglaho, ang sumpa ay naputol, at ang pamilya ni Rolando ay nanatiling buo sa kabila ng unos. Tunay ngang ang pinakamadilim na gabi ay naghahanda lamang sa atin para sa pinakamaliwanag na umaga. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento, Kamisteryo TV. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang mag-comment ng inyong saloobin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, parang awa mo na, mag-subscribe ka na. Iiyak talaga ako kapag hindi ka nag-click. Kita-kits tayo bukas sa panibagong kwento ng lagim at kababalaghan. Magandang gabi sa inyong lahat.